Hello, naputol yung live natin kasi walang signal, mahina internet. So, tuloy natin. Kita ba? Kita ba yung minamarket natin? Yun dun sa taas. Yan o. Sige. Wait lang. Talo. Okay. Ayan nakita niyo. Yun. Yan yung mamarket natin. Para hindi siya tumaas. Aray. So, nakiskisan na natin ito. Nabalatan na natin mga 2 pulgada ang pagitan. Tapos, lagyan na natin siya ng coconut husk. Ano ito? Bunot. Lagyan natin ng konting lupa. Yes. Ito yung ating coconut husk. Bunot. Lagyan natin siya ng konting lupa. Yung pinong lupa na hindi mabato or hindi mabuhangin. Tapos itapal natin doon sa puno ng kalamansi na kiniskisan natin. Kaya meron siyang ganito na lupa para pag nag-ugat siya, dito kakapit yung kanyang ugat. At ito yung magpapanatili sa kanya na lagi siyang basa. Kailangan mahigpit yung pagkaano. Yan. Hirap tayo sa pagtali kasi mataas. Wala tayong patungan. Yeah. Oh my God. Ang daming pala.
Bitbitin natin kasi kailangan makover natin ito. Kasi dito yan tutubo yung panibagong ugat. Yan o. Yan. Diyan yan. Hirap akong mag-cover. Kasi nga ay ano, mataas. Sige lang. Kaya mo yan. Ano? Kaya. Yeah. Kailangan mahigpit yung pagkakatali ng ating ano ha, ating bunot para kapag mahangin hindi siya gagalaw-galaw. Kasi kapag tinubuan ng ugat yan tas gagalaw-galaw, wala, mamamatay din yan. Kasi mapuputol yung kanyang panibagong ugat. So dapat ito ay mahigpit. Yan. Wow. May tubig pa. Okay. Whew. Tapos na natin siyang i-cover nung ano, coconut husk na mayroong kaunting lupa. I-cover naman natin siya ng plastic. Ang ano nitong plastic na to ay kapag maaraw, hindi matutuyo yung ating coconut husk. So, palagi siyang mamasa-masa. Kaya kahit isang linggong maaraw, okay lang. Hindi tayo dilig ng dilig. Kasi kapag maaraw, dapat lagi natin yung diligan every day para manatili siyang ano, moist. Hindi yan tutubuan ng ugat pag tuyot. Mamamatay yan. Unlike kanina, yung pagtali natin, pinalibutan natin siya ng straw para hindi gumalaw yung coconut husk. Ito naman sa plastic, dito lang tayo magtali sa taas at saka sa baba. Yan.
Tapos, dito sa baba. Ang hirap. Magpapanggap pa ba ako? Ayan. Okay. Dito naman sa baba. Ayan. Okay. Para yung moisture dyan sa loob ng ng plastic. Nakalak yan. Yan. Ay. Okay. Natapos din. Yan. Ba? Pag natanggal natin to, yan. Meron na tayong kalamansi na fruiting. Okay. Next natin, ito. And then, ewan ko lang kung pwede na siguro. Ano pa? Pagulang-gulangin muna natin. Okay. And next natin ito, kung sanga na to, at saka ito, at saka ito. Yan. So sana nasundan nyo ha. Magbalatan natin yung sanga, mga 2 inches ang haba. Kiskisin hanggang matanggal yung madulas na part. Tapos balutan natin ng coconut husk na mayroong konting lupa. And then balutin natin ng plastic. Tapos hintayin na lang natin siyang matubuan ng ugat. Okay na yan ngayon kasi tag-ulan. Maganda mag-markot pag ganitong rainy season kasi hindi tayo kailangan dilig ng dilig. Kasi pag summer tayo nag-markot, maobliga tayong everyday magdidilig tayo. Kasi pag natuyot yan, mamamatay yung sanga. Aray ko. So, ganun lang. Bye-bye. Naputol ang live natin kanina kasi ay walang signal. Happy farming!